Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:02. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bukos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, yari ang Headliners Was. Nagitipon sa hulot balitaan sang DYLL, Radyo Pilipinas Iloilo, sa mga Biyernes, Agosto 14, 2026. Si Bing Pabiona, kagyari ang mga headline. Presidente Bongbong Marcos na nindugan nga hindi pagpahanugutan ang Estados Unidos o kunanuman nga pungsod nga himuon base o kung maglunsar sa offensive actions gikan sa Pilipinas. Presidente Ferdinando Marcos Jr. kag First Lady Liza Marcos nagtambong sa kahiwatan sang Presidential Photojournalists Association. Presidente Ferdinando Marcos Jr. nagsapol sa mga representante sang Palafox Associates and Architecture Group Incorporated agud hambalan na ang master plan sang Ifugao Rice Terraces kag kaiping nga mga komunidad. Alternative work arrangement sa mga government offices kag alternative learning modes sa mga buluthuan ginpatuman sini nga Biyernes. Nagtindo na ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque matapos ginmando ni Presidente Ferdinando Marcos Jr. ang whole-of-government approach para mahakot ang tonelada nga basura nga natipon sa suba. Police Regional Office 6 kag DILG Region 6 ginpangunahan ang region-wide 911 awareness campaign. Center Summit 2026 gindabungan sa mga kapin 300 ka school officials kag principal sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Provincial Ordinance nga makabulig pabaskog sang pamatanon sa pagpanguma aprobado sa sangguniang panalawigan sa ikatlo kag pinal nga pagbasa. Clip assistance ginhatag sa 8 ka anay rebelde. Partner, beneficiaries sang lawa kag binhi sa Miagaw Iloilo naka-harvest sang 60 kilos sang fresh tilapia.
Gobernador Castro kag mga barangay kapitan sang Capiz nagpasalamat kay Presidente Marcos Jr. sa paghatag sang bawat barangay makikinabang fund. Mayor Raisa Treñas kinpangunahan ang groundbreaking sang warehouse sang GSO. Mga mayor nga infrastruktura patindugon sa Pandi Azucar sa Concepcion, Iloilo. College of Communication Development Communication Faculty, Dr. Bicudo, ikaapat nga West Visayas State University Excellence in Teaching Awards for academic year 2025-2026. Kag 24 ka wanted persons na dakpan sa Police Regional Office 6 sa sulod sang 24 man ka oras nga manhunt operations. Sa detalye sa mga headline, una kita sa Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Nagpanindugan si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hindi sini pagpahanugutan ang Estados Unidos o kung anuman nga pungsod nga himuon base o kung maglunsar sa offensive actions gikan sa Pilipinas sa oras nga mayara pag-atake o kung pagsakop sa Taiwan. Sa iya sini nga pahayag ginsiling sang presidente nga paglapas ini sa tikang sang pungsod nga mapabilin ang kalinong kag pagkamaligon sa rehiyon. Ginsiling niya nga napatutok ang Pilipinas sa depensa kag teritoryo sini kag ang mga pareho nga inisyatiba ang mas ginasuportahan sang gobyerno. Ginsiling sa presidente ang pagpahanugot sa anuman nga pungsod nga gamiton ang mga base o teritoryo sa Pilipinas para sa pag-atake mag-invalidate lamang sa mga polisiya kag mga tikang nga ginapatuman sang Pilipinas sa sulod na sang madamo nga tinuig. Balita Nasyonal. Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag First Lady Liza Marcos nagtambong sa kahiwatan sang Presidential Photojournalists Association. Yaring report ni Miriam Grace Erenieta. Nagtambong sa Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag First Lady Louise Nagtambong sa Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag First Lady Louise Araneta Marcos sa isa ka kahiwatan sa Presidential Photojournalists Association bilang pagkilala sa importante nga katungdanan sa mga photojournalists sa pag-record sa importante nga mga hitabo sa pungsod. Gimpayag ni Presidente Marcos Jr. nga pinaagi sa lanses sa mga photojournalist, makita sa pumulong Pilipino ang hilikiton sa gobyerno. Dugang pa sa presidente nga apisar matapos ang iya administrasyon, ang mga makuha nga litrato magapabilin nga amo ang magapreserba sa maragtas nga may kamatuoran kag integridad. Nagpabutyog mas ang iya pagpasalamat si Presidente Marcos Jr. sa mga katapos ang Presidential Photojournalists Association. Para sa Bagong Pilipinas, Miriam Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Balita Nasyonal. Nagpakigsapol si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tiglawas ng Palafox Associates kag Palafox Architecture Group Incorporated agud istoryahan ang ginaplano nga Comprehensive Urban Environmental Infrastructure and Economic Development Master Plan para sa Ifugao Rice Terraces kag kalapit nga mga komunidad. Nakasentro ang plano sa pag-atipan sang kultura sang Ifugao kag pagkamaayo sang turismo bilang kabahin sang isa ka mas malapad nga plano para sa sustainable development sang lugar. Lakip sa ginistoryahan ang pagpabilin sa rice terraces kag tradisyonal nga hibalo kag pagnguma. Pagpabaskog sang palangbuyan sa mga mangunguma kag katutubo kag pagduso sang community-led tourism agud napuslan sa mga lokal ang turismo. Sa idalom sang plano, igaangot ang heritage conservation, agriculture, tourism, infrastructure, environmental protection kag climate resilience agud mapreserbar ang masobra sa 2,000 katuig na nga palanublion sang Ifugao samtang nagaobra sang madamong oportunidad kag palangabuhian para sa mga komunidad nga nagatibig diri. Balita Nasyonal.
Nagtinlo na ang Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque matapos nga ginmando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang whole of government approach para mahakot ang tonelada nga basura nga natipon sa suba. Ang subagin inspeksyon ng Presidente Ferdinand Marcos Jr., Public Works Secretary Vince Dizon, kag iban pa nga opisyal sa dutong Miyerkules. Kag nakitaan sang presidente nga nabuhina na ang sadto daw baybay nga basura sa lugar nga ginanod halinan way tuhay nga bahin sang Metro Manila kag kaingod nga probinsya tugasang pag-ulan. Nagapadayon naman ang pagtingob puwersa sang Department of Public Works and Highways, Bureau of Fire Protection, MMDA, Dolly Tupad, kag lokal nga panguluhan sang Parañaque, agod dalayon nga matinduan ang suba. Balita Nasyonal. Alternative work arrangement sa mga government offices kag alternative learning modes sa mga bulutuan ginpatuman sini nga adlaw sang Biyernes. Yaring report ni Miriam Grace Ereñeta. Sa Memorandum Circular Number 126, gimandoan ang mga government office nga magpatumas ng alternative work arrangements sa National Capital Region kag pila ka mga lokal nga pangmunuan sini sang Agosto 14. Lakip diri ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Occidental Mindoro kag ang National Capital Region. Ang alternatibo nga mga paagi sa pagtuon para sa mga klase sa tanang nga level sa pampubliko kag pribado nga mga brutuhan ay kapatuman man sa sini nga mga lugar magluwas lang kung may iban nga sugo ang mga local chief executive. Samtang ang mga hensya naman nga nagadulong sa basic kag health services, disaster preparedness kag response kag iban pa nga nagatanyag sang vital nga serbisyo ang magapadayon sang operasyon. Ang suspension sang obra o kon adoption sang alternative work arrangements sa pribado nga sektor ang nagadepende naman sa management. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa mga balita lokal, Police Regional Office 6 kag Department of Interior and Local Government Region 6 ginpangunahan ang region-wide 911 awareness campaign. Yaring report ni Paul Tarosa. Adidalagon nga ginpatigayon sa Police Regional Office 6 kag Department of Interior and Local Government Region 6 ang region-wide ceremonial posting of posters and awareness campaign para sa Unified 911 sa syudad sang Iloilo. Ginpangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo kag DILG Director Juan Jovian Inhiniero ang kahiwatan. Katuyuan sa aktibidad nga basang karon pang ihibalo sang publiko tuy sa Unified 911 bilang emergency hotline para sa madasig nga pagpaayos sang bulig kung may emerhensya o kung krimen. Bilang kabahin sang programa, ginpaamtang ang mga Unified 911 awareness posters sa mga gindesignar nga mga lugar ug mas mapalapnag pang impormasyon toy sa emergency hotline sa bugos nga Western Visayas. Sunod kay Police Brigadier General Randolph Tuanyo, dako nga bulig ang Unified 911 bangod 3 lang ka numero ang i-dial sa mga pumuluyo kag madasig na sila marespondihan. Base sa records ng PRO6, nakabaton ang Unified 911 Satellite Command Center sa Laganes sang 258 emergency calls halin sang ginlunsar ini sang Hunyo 2026. Ang tanan nga tawag gilayon nga naaksyonan nga may average response time nga kapin 5 ka minuto. Nagapati si Tuanyo nga paagi sa emergency hotline. Mas madasig ang pagpangayo sang bulig kag mas mapadasig ang koordinasyon kag pagresponde sang mga natungdan nga ahensya sa tiun sang emerhensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Teen Center Summit 2026 gintambungan sa kapin 300 ka mga school officials kag principals sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Ang report ni Janelle Baclay. Yara sa ginabanta tatlo kagatos ng mga school officials kag principal sa bilog nga probinsya sang Iloilo ang nagtambong sa giniwat nga Teen Center Summit 2026 sa Agosto 14 sa Grand Sing Hotel, Iloilo City. Ginpahayag ni Attorney Roel Von Sopirio, ang hepe sa Provincial Population Office sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo, nga padayon ang pagpanikasog sa Iloilo Provincial Government nga masuportahan ang holistic adolescent development paagi sa pagpahamtang sa mga teen centers kag safe spaces sa mga bulutuan kag banwa sa probinsya. Kabahin man ini suno sa iya sa palanan-awon kag prioridad nga proyekto ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. agud mabuligan nga masabat ang mga ginapangatubang nga pagpanghangkat sa mga pamatanon labi na sa mental kag reproductive health. Paagi man sa programa dugang na Attorney Sopirio,
Mapasanyog pa ang partnership ng Iloilo Provincial Government sa mga school administrators sa pagtihon sa mga inisyatibo para sa kaayuhan sang mga pamatanon. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Provincial Ordinance nga makabulig pabaskog sa pamatanon sa pagpanguma, aprobado sa sangguniang panalawigan sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa. Yaring report ni JP Hervas. Aprobado na sa katatlo kag pinal nga pagbasa sang sangguniang panlalawigan sa Iloilo ang ordinansa nga ginduso ni Board Member Isara Javier, Presidente sa Panlalawigang Federasyon ng Sangguniang Kabataan, tuhoy sa pagpabaskog sa mga pamatanon sa patag sang pagpanguma kag agri-negosyo. Sino kay Javier, ang Provincial Ordinance No. 2026-363 o kunang Rural Youth Development Farmers Ordinance of the Province of Iloilo nagatuyo nga ma-institutionalize ang mga programa nga mangin permanente nga kabahin sa provincial kag local youth development policy. Mapabaskog ang mga masunod nga mga leader, innovator kag negosyante sa agrikultura kag maduso ang seguridad sa pagkaon, nutrisyon kag sustainable agricultural practices sa mga komunidad. Sinalom sa ordinansa, magapartner ang gobyerno sa mga bulutuan, kooperatiba kag pribado nga sektor agon maghatag sa paghanas, paggiya kag palangabuyan sa mga pamatanon. Kabahin man sa mga target nga mapatuman sa idalom sang ordinansa ang paghatag sa incentive kag awards sa mga dalayawon nga pamatanon kag mga organisasyon. Nagapati si Javier nga dakuang papel sa pamatanon sa pagbuhi sa agrikultura pagi sa paggamit sa moderno nga teknolohiya, climate smart practices kag innovative na business model. Ang ordinansa ni Javier ang ginalauman man nga manginsabat sa ginakahangawan nga padayon nga pagdubo sa numero sa mga pamatanon nga nagapakigbahin sa agrikultura samtang nagatigulang na ang edad sa mayorya nga mangunguma. Para sa Bagong Pilipinas, JP Havas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. E-clip assistance ginhatag sa 8 kaanay rebelde. Ang report ni Hope Torrichante. Kabaton sang tig 65,000 pesos ang 8 kaanay rebelde bilang livelihood assistance sa idalom sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program o kon E-CLIP sang Department of Interior and Local Government kaupod ang Philippine Army, Iloilo Police Provincial Office kag Iloilo Provincial Government. Ang distribusyon sa financial assistance ginpangunahan ni DILG Provincial Director Dino Ponsaran, Major Jason Crisa Bandal sang 61st Infantry Battalion, Attorney Mar Anthony Balani sang DILG, Captain John Beethoven Malana sang 82nd Infantry Battalion, Police Lieutenant Colonel Egelbert Bangkilio sang IPPO, Provincial Social Welfare and Development Office Acting Chief Rani Melvi Cuarte, Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion, kag Pastor Saldivar Del Rio. Isa ka E-CLIP beneficiary ang wala makatambong sa distribusyon samtang duha ka cheque balor 63,000 pesos o 42,000 pesos ang ginhatag sa Army representatives para sa reintegration sang 4 ka iban pa nga anay rebelde. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Governor Castro kag mga barangay kapitan sang Capiz nagpasalamat kay Presidente Marcos Jr. sa paghatag sang bawat barangay makikinabang fund. Yaring report ni Miriam Grace Erenieta. Nagpabutyag sang ilang pagpasalamat sa Governor Ferdinand Castro kang mga barangay kapitan sang Capiz kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghatag sang bawat barangay makikinabang o kon BBM Fund. Gimpahayag ni Governor Castro nga ang pagkabalaka ni Presidente Marcos para sa kabaranggayanan kapareho kadako sang kantidad nga ginhatag sa mga barangay. Madumduman nga nagpanagtag sang tig 200,000 pesos sa kada 473 ka barangay sang Capiz. Ang Capiz Provincial Government pinaagi sa Liga ng mga Barangay Provincial Federation Office sining karon lang sa provincial capital sa Rojas City. Sa iya pagbisita sa Capiz ang damlag lang, gimpahayag ni Presidente Marcos nga ang inisyatibo nagatuyo nga dalon ang serbisyo sa national government palapit sa grassroots kag siguraduhon nga makita sa mga Pilipino ang impact. Gingrupo sa provincial government ang 16 ka munisipalidad kag ang Rojas City sa 4 ka cluster sa ginhiwat nga distribusyon sang presidential assistance sa idalom sang Socio-Civic Projects Fund. Para sa Bagong Pilipinas, Man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Partner beneficiaries sang lawa kag binhi sa Miagao Iloilo nag-harvest sang 60 ka kilo sang fresh tilapia. Ang report ni Miriam Grace Ernieta. Nagha-harvest ang 60 ka kilo sang fresh tilapia ang partner beneficiary sang Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi sa Barangay Igpandan, Miagao, Iloilo. Naka-harvest ang mga preska nga tilapia sa Small Farm Reservoir o SFR sa nasambit nga barangay. Ang mga na-harvest nga isda ginalauman nga makabenepisyo sa mga local fish farmer kag makaamot sa pagdugang sang supply sang isda kag pagpaayo sang seguridad sa pagkaon sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mayor Raisa Treñas ginpangunahan ang groundbreaking sang warehouse sang General Services Office. Yaring report ni Janelle Baclay. Ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang groundbreaking sa pagatukuron nga 450 square meter General Services Office warehouse sa bahin sang Fort San Pedro Drive, Iloilo City. Ang pasilidad ang mangin lugar ukon warehouse storage facilities para pahamtangan sa mga dugang nga equipments kiban pa kagamitan sang Iloilo City Government. Target nga matapos ang konstruksyon sa maabot nga Disyembre karon nga tuig kag mahimo na nga magamit sa madason nga tuig sa diin mayara ini sang computerized inventory, tagging kag barcoding system nga makapasanyog sang pag-secure sa makagamitan sa syudad. Kaupod ni Mayor Treñas ang pila ka mga opisyal nagikan sa GSO sa pagpamuno ni Engineer Niel Ravina sa nagtambong sa ginpatigayon nga groundbreaking. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga mayor nga infrastruktura sa Pandi Azucar Island ginaplanuhan nga tapuson. Yaring report ni Hope Dorichante. Nagsapol ang Iloilo Provincial Government kaupod ang mga opisyal sa Banwasang Konsepsyon kag mga lideres sa Pandi Azucar Island agud tapuson ang ginaduso nga development framework sa isla. Ginambalanan day Provincial Administrator Raul Banyas kag mga stakeholders ang mga infrastruktura nga ipahamtang sa isla lakip na ang Concepcion Food Hub kag ang Mangrove Eco Park. Naistoryahan man ang iga-disenyo nga mga tourism circuit kag pagpahamtang sang masaligan nga water supply system agud masiguro ang premium experience sa mga bisita. Ang inisyatiba kabahin sang turista sa barangay program ni Governor Arthur Defensor Jr. nga nagatuyo nga ibutang bilang sentro sa mga aktibidad sa turismo ang mga barangay. Sakop sang Pandi Azucar ang mga barangay sang Talutuan, Tambaliza kag Makatunaw. Ginapabugal sang lugar ang mga natural nga atraksyon kaangay sang Mount Manaphag, Lumpatan Rock Formation kag matahom nga mga baybayon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 24 ka wanted persons na dakpan sang Police Regional Office 6 sa sulod sang 24 man ka oras nga manhunt operations. Ang report upod kay Paul Tarosa. Dakpan sa Police Regional Office 6 ang 24 ka wanted person sa sulod sang 24 oras. Nadakpan sa panadakpan ng 4 ka top 10 most wanted persons sa provincial, city, kag municipal levels. Isa man sa nadakpan ang number 2 provincial level most wanted person sa Guimaras nga may kaso nga 4 counts of rape. Nadakpan man ang number 4 provincial level most wanted person sa Iloilo nga may 3 ka kaso sang qualified rape of a minor. Naaresto man ang number 7 city level most wanted person sa Bacolod City nga may kaso nga homicide kag ang number 2 municipal level most wanted person sa Iloilo nga nagapangatubang sang kaso bangod sang paglapas sa Republic Act 10591 ukon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sino kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, padayon nga pasangkaron sang PRO6 ang koordinasyon kag operasyon agon madakpan ang mga ginapangita sang layi. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. One Town, One Product Hub sa Leon, Iloilo, bukas na sa publiko. Yaring report ni JP Hervas.
Bukas na sa publiko ang One Town, One Product kung Otop Hub sang Leon nga nahamtang sa Leon Pasalubong Center sa Barangay Poblasyon. Ang hub magaserbe nga lugar para sa pagbaligya kag pagpakilala sa malukang nga produkto sang banwa. Ini ginalauman nga magdala sa mas mataas nga kita sa mga lokal nga negosyante samtang ginapabugal ang pinasahi nga produkto, abilidad kag kultura sang komunidad. Ang pagbukas sang hub ginpaunahan ni DJ Iloilo OIC Provincial Director Maria Doreta Chavez kag Leon Mayor Maria Lina Hulipas, kaupod sa Iloilo 2nd District Representative Cathy Goriseta kag ane Representative Mike Goriseta. Ang proyekto nagapakita sa parang nga pagbililigay sang DJ Iloilo kag Leon LGU agon mapasangka ng mga oportunidad sang lokal nga mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 1.8 million nga balor sang makinarya kag farm inputs gikan sa DAR. Nabato na. Kabaton sa kapin 1.8 milyones pesos nga balor sa makinarya kagamitan kag farm inputs ang gasang-gasang pinamantawan Farmers Association Incorporated sa San Carlos City, Negros Occidental. Ang suporta gin-turn over sa Department of Agrarian Reform Negros Occidental 1 North sa asosasyon nga ginabugusan sang 70 ka mangunguma. Lakip sa mga ginhatag ang floating tiller, mechanical rice thresher, single pass impeller, hollow rice mill construction materials, knapsack sprayer, spade, weighing scale, kag 300 kasako sang organic fertilizer. Naghiwat man ang DAR sa mga paghanas tuloy sa climate smart rice production, integrated pest kag water management, rice trading, business planning, climate change kag food security. Pinagi sa programa, ginalauman nga mag-uswag pa ang produksyon sa humay, mabuhinan ang manual labor, kag mapabaskog pa ang kapasidad sa mga manguma sa pagatubang sa mga panghangkat nga nalasang bagyo kag El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 442 kalibo nga balor sang ginasuspetsahan sa Cebu na konpiskar sa buy-bust operation. Yari ang report upod kay Paul Tarosa. Estado ang duha ka drug suspect sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. Ginkilala mga suspect kasanday alias Kitong, 35 anyos, kag Lenlen, 43 anyos, dun sa residente sa nasambit nga lugar. Nagkumpiska sa mga suspect ang sa 65 gramos ang shabu nga nagabalo sang 442,000 pesos. Gintingob nga puwersa sa Provincial Drug Enforcement Unit 2 sang Iloilo Police Provincial Office, PDEA 6, Leganes Municipal Police Station kag Provincial Intelligence Unit ang nagpatigayon sang operasyon. Ginpangindula ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang mga personnel nga nagpatigayon sang madinalagon nga operasyon. Suno kay Tuanyo, nagapakita ini sang padayon nga intelligence work kag koordinasyon sa mga law enforcement units sa kampanya batok sa illegal nga droga. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang duha ka suspect kay magapangtubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Temporaryo nga magabalik sa 8 ka oras nga workday ang Department of Environment and Natural Resources Regional Office 6 kag mga field office sini halin August 17 tubtob 20, 2026. Sunod sa public advisory sang DENR Western Visayas mangin alas 8 sa aga tubtob alas 5 sa hapon ang regular nga oras ang ila trabaho sa 4 ka adlaw bilang pagpanghanda sa August 21 nga holiday o kun Ninoy Aquino Day. Samtang sa August 24, liwat ipatuman ang 4-day workweek scheme sa ahensya kung sa diin ang oras ang trabaho mag-aumpisa alas 7 sa aga, tubtob alas 7 sa gabi. Ginaabisuhan sang DNR ang publiko nga panumdumon ang pagbago sa schedule sa opisina sa ilang mga transaksyon sa DNR sa rehiyon. Holy Father Pope Leo XIV ginapoint si Most Reverend Biliones sang Metropolitan Archbishop sang Haro bilang Apostolic Administrator sang Diocese of Cabancalan. Yaring report ni Miriam Grace Erineta.
Gin-appoint ni Holy Father Pope Leo XIV si Most Reverend Benefil Billones, Metropolitan Archbishop of Haro bilang Apostolic Administrator sa Diocese of Kabangkalan. Ang appointment ang ginanunsyo pinaagi sa sulat gikan sa Dicastery for Bishops sa Agosto 11 nga ginrelease sang Biyernes Agosto 14. Ginpayag sang Archdiocese of Haro nga bilang Metropolitan Archbishop ug Apostolic Administrator, iga-oversee ni Archbishop Billones ang Diocese of Kabangkalan nga isa sa mga suffragan diocese ang Archdiocese of Haro sa caretaker capacity tutub nga maiga-appoint ang Santo Papa bilang bago nga bishop. Ang lihok matapos sa ginhiwat ang installation ni Bishop Louis Galbenes bilang Bishop of Bacolod malapit 3 ka bulan matapos nga ginhalin siya ni Pope Leo halin sa Kabangkalan kung sa diin nagserbisyo siya sa sulod sang 8 ka tuig. Ginalisa ni Bishop Galbines si Bishop Patricio Buzon nga nagretiro na nga nanguna sa Diocese of Bacolod sa sulod 10 ka tuig. Si Archbishop Billones naman ang anay auxiliary bishop sang Cebu kay nagserbisyo bilang arsobispo sang Haro humalin Abril tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nagpang-apat si College of Communication, Development Communication Department Dr. Ricky Bacudo sa West Visayas State University Excellence in Teaching Awards para sa academic year 2025-2026. Isa si Dr. Bacudo sa kapin 80 ka mga katapo sang faculty nga ginkilala gikan sa nunoy-tuhoy nga mga campus sang WVSU sa General Assembly sang Universidad para sa mga manunudlo kag mga staff sang August 11. Ang awards ginbase sa faculty evaluation results para sa annual year 2025-2026 nga nag-assess sa performance sa pagtudlo sa mga katapos ng faculty sa bugos nga universidad. Giinkilala si Bacudo sa iya performance sa pagtudlo kag commitment sa paghatag sang makahulugan kag makawiwili nga mga eksperyensya sa pagtuon para sa mga estudyante. Nagatudlo siya sa idalom sa Bachelor of Science in Development Communication kag Master in Development Communication nga mga programa kag nagpatigayon sang nanuhay-tuhay nga mga pagtuon sa pagpanalawsaw nga may kaangtanan sa disiplina kag nagapakita sang iya expertise. Ang WVSU Excellence in Teaching Awards nagapasidungog sa mga katapo sang faculty na nagapakita sang talalupang don nga performance sa pagtudlo kag nagaamot sa kultura sang universidad sang academic excellence. Sa iban pa nga mga balita, ginbangunahan sang lokal nga panguluhan sang Lipa, kaupod ng Department of Social Welfare and Development, ang pagpanagtag sa mga benepisyo sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program. Ang mga benepisyaryo sa Lipa natumod pinaagi sa ginhiwat nga community-based monitoring system sa Philippine Statistics Authority. Kada benepisyaryo makabaton sang cash assistance 2,000 kada bulan sa sulod sang 6 ka bulan halin Hulyo tubtob Disyembre 2026. Depende sa kwalifikasyon kag validasyon sang benepisyaryo. Ang uplift isa ka inisyatiba kag programa sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag Executive Secretary Ralph Recto nga nagatuyo nga maghatag sang gilayon nga suporta sa mga Pilipino nga nagakinahanglan ilabina sa mga pamilya nga may manubo nga kita nga apektado sa pagtaas ng presyo sang gatong, inflation crisis kag iban pa. Department of Education nagapanguna sa luwas sa pagbalik sang face-to-face nga klase sa General Santos City kasunod sang linog sang June. Ginpangunahan sa Department of Education, Schools Division Office sang General Santos City ang pagbalik sang face-to-face nga klase sa mga pampubliko nga elementarya kag sekundarya sang nagligad nga Webes, August 13. Ang liwat nga pagbukas sang mga eskwelahan ginpatigayon kasunod sang komprehensibo nga pag-usisa sang integridad sang istruktura sang gintukod nga pagkuha sa mga safety clearances gikan sa nanoy-tuhay nga mga ahensya kag koordinasyon sa lokal nga pangluhan sa pag-abot sang magnitude 7.8 kalinog nga nagtayog sa rehiyon sang June 8. Kinatagan pagtamod ni Education Secretary Sani Angara ng pag-ayo gikan sa kalamidad dapat mag-angkon sang balanse sa tunga sang
Padayon sa pagtuon kag istrikto nga mga talaksan sa kaluwasan para sa mga estudyante kag mga manunudlo. Ang pagbalik sang klase nagasunod sa pagsulundan sa DepEd na hanungod sa pagresponder sa kalamidad kag safe learning environments kag ginpabaskog sang Executive Order Number 48 Series of 2026 nga gin-issue ni General Santos City Mayor Lori Lee Pacquiao. Kasunod din sang konsultasyon sa tungod sang DepEd Jensan lokal nga gobyerno kag City Disaster Risk Reduction and Management Office. Agud maamnigan ang kaayuhan sa mga estudyante ang August 13 kag 14 gintala na para sa mental health and psychosocial support services nga mga orientasyon kag sa kaluwasan nga nagahatag sa mga estudyante kag mga tinawsing tion sa pag-adjust antes ang bugos nga pagbalik sa mga leksyon sa akademiko. Sa idalom sa safety guidelines and DepEd Jensan hugot nga ginadumilian na paggamit sang ikatlong panalgan pataas sa mga school building samtang nagahulat sang formal nga clearance gikan sa mga engineer. Headline. Amoy ato mga headliners, kagintipon sa news team sang DYLL 585 kHz sa lilisuan sa inyong mga radyo sa AM band. Makita ang mga posting sa mga balita, kagiban pa nga mga impormasyon sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Sa ngalan sa ako mga partner sa technical side, ako si Bing Pabiona, ang inyo tagbalita, Pilipinas, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient